Ang lalaki na napunta sa kaharian dahil sa nilalang na kasintahan na nagpanggap na tao. Isang araw, naglalakad si Marco sa isang mataong parke sa Maynila nang bigla siyang maakit sa isang babaeng may kakaibang ganda. Ang pangalan niya ay si Adira. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan sina Marco at Adira. Araw-araw, nagkikita sila at lalong lumalalim ang kanilang pag-iibigan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa isang bench, hinawakan ni Adira ang kamay ni Marco. Gusto kong ipakilala ka sa aking pamilya, sabi niya. Sumama ka sa akin sa aming mundo. Nagalinlangan si Marco, ngunit sa tindi ng kanyang pagmamahal kay Adira, pumayag siya. Hinawakan ni Adira ang kanyang kamay at bumulong ng mga salitang hindi niya naintindihan. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng syudad at pinalitan ito ng tunog ng umaagos na tubig at huni ng mga ibon. At nagiba ang kanilang mga kasuotan. Pagdilat ni Marco, nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya pa nakikita kailanman. May mga puno na kumikinang, mga bulaklak na umaawit at isang ilog na ang tubig ay tila ginto. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang palasyo na gawa sa bato na may mga dekorasyon na ginto at pilak. Ito ang kaharian ng mga engkanto. Doon niya nakilala ang pamilya ni Adira. Ang kanyang ina, ang reyna, ay may mga mata na tila bituin. At ang kanyang ama, ang hari, ay may tinig na tila kulog, na tila ba ay hindi tumatanda ang kanilang itsura. Bagamat mabait sila, may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig na sila ay hindi mga mortal. Nalaman ni Marco na si Adira ay isang prinsesa ng mga engkanto at dinala siya sa kanilang kaharian upang maging kanyang prinsipe. Sa loob ng ilang araw, masaya si Marco sa kanilang kaharian. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa labas, may nakita siyang isang lalaki na lumapit sa kanya. Pinagsabihan siya na dapat siyang umalis dahil balak siyang gawing engkanto ng pamilya ni Adira. Natuklasan din niya na ang mga alagad ng engkanto ay hindi mga tao, kundi mga nilalang na naging alipin ng mga engkanto. Nang marinig ito ni Marco, naramdaman niya ang matinding takot. Nilapitan niya si Adira at sinabi niya ang kanyang nararamdaman. Kahit gusto kong manatili sa iyo, hindi ko kayang iwanan ang aking mundo, sabi ni Marco. Mahal kita pero hindi ako nabibilang dito. Naintindihan ni Adira ang desisyon ni Marco. Sa gitna ng luha, hinawakan niya ang kanyang kamay at ibinalik siya sa lugar kung saan sila nagkita. Nang magising si Marco, nakita niya ang sarili sa bench sa parke. Ang lahat ay tila isang panaginip. Mula noon, hindi na niya nakita si Adira. Ngunit sa tuwing bumibisita siya sa parke, nararamdaman niya ang lamig ng hangin at ang huni ng mga ibon na nagpapaalala sa kanya sa kaharian ng mga engkanto at sa babaeng nagdala sa kanya sa ibang mundo. Ang kwentong ito ay isang modernong bersyon ng tradisyonal na mga alamat tungkol sa mga engkanto. Ang kwentong ito ay nagtuturo na may mga bagay na hindi dapat pangunahan ng pag-ibig, tulad ng pag-iwan sa iyong pagkatao at sariling mundo. Ikaw, kaya mo bang manirahan doon sa ngalan ng pag-ibig? Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.